Sa umagang ito, ating ipagpapatuloy yung pong ating series. Ang series natin na Seek to Hear God's Voice. Yung pong ating theme for the year, The Lord I Will Seek in 2026, lahat ng ating message ay may kinalaman sa pagsisik kay Lord. Ang mga tao sa ating kapanahonan ngayon, iba ang sinisik. Alam niyo na, at salamat sa Panginoon sa ganitong araw. Sa halip na kayo ay nasa resort, nasa mall, kasama namin kayo na nagwo-worship. Purihin natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Siya ang pinakamahalagang person sa ating kalagitnaan ngayong oras na ito. And the Lord is seeking true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Yan po ang inihayag ng Panginoong Jesucristo. The hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Kaya marami po ang mga nagsisimba, pero hindi marami ang sumasamba. At sasabihin ko po sa inyo ang kaibahan, ang sumisimba ay para sa tao, pero ang sumasamba ay pag-aalay ng buhay sa Diyos kahit sa Kanyang kapurihan. Amen po. Ang title po ng ating message sa umagang ito, How God Talks to You. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon continuously mula pa nung creation ay patuloy na nangungusap? At siya ay nangungusap sa kanyang mga minamahal. Aanihin mo ang pag-iibigan. God is love. At aanihin mo yung love kung wala naman siyang iniibig. At tayo nilikha niya para tayo ibigin niya at hindi para gamitin niya. Nilikha niya tayo para ibigin niya at hindi para tayo ay maglingkod lamang sa Kanya. Ang ating buhay mismo, pwede mong sabihin mo, pwede niyo pong ulitin to, ako ay mas mahalaga sa aking paglilingkod sa Diyos. Ikaw mismo ang mahalaga sa Diyos. Hindi ang Diyos nilikha para tayo gamitin niya. Tayo nilikha niya para ibigin niya at makaisa niya. Kaya sa Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, kung ating pong titingnan sa inyo pong mga outline, atin nyo pong babasahin, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoke to us in His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Sa Tagalog po, nung unang panahon pa, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga prophets. Yung mga prophets ay tao. Yung tao na nagsisik sa Panginoon at silang inihipo niya at ginawa niyang spokesman ng Panginoon. So kami po na tumatayo dito sa pulpito, kami po ay tagapagsalita lamang ng Panginoon, ngunit siyang nangungusap. Kaya sa inyong pakikinig habang kami nagsasalita, ay meron po kayong na-experience at nadarama sa inyong mga puso. Meron po kayong mga kabigatan na nung marinig ninyo sa aming pagsasalita at nangusap ang Diyos, meron kayong kabigatan na gumagaan. Parang mga katanungan na natutugunan. Mga suliranin natin, problema na nasusolusyonan ng hindi ninyo namamalayan. At ganyan kabuti ang ating Panginoon, siya patuloy na nangungusap sa kanyang mga minamahal. Amen po. Subalit sa huling araw na ito, tignan niyo po, nung unang panahon, balikan natin uli, bago ko ituloy muli rito, nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng kanyang mga prophets, sa pamamagitan ng propeta. Subalit ngayon, sa huling araw na ito na yung huling araw ang panahon natin. Nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Siya ang Logos, siya ang nagsalita, and God said that there be light, siya yon, si Jesus. Purihin ang Panginoon sa kanyang revelation sa atin. So, ang sukdulan ng pagpapakita sa atin ng kanyang pag-ibig ay nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo na nangusap at sinabi niya,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na-imagine yung kanyang word na yun na gayon na lamang ang pag-ibig. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sanlibutan, ulitin ko po, at ito'y lagi kong isineshare kung ano yung sanlibutan, hindi ang mundo, hindi ang earth, hindi yan ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay yung mga taong ungodly, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sabi po rito sa 1 John 5:19, alam nating tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. We know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one, under the influence of the wicked one. Pero yun ang mahal ng Diyos. The Lord is not willing that any should perish. Hindi kalooban ng Diyos nang sino man ay mapahamak. Naniniwala ba kayo na maraming mapapahamak? Tinatanong ko po kayo, naniniwala ba kayo na maraming mapapahamak? Maraming mapapahamak. Marami ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Marami hindi kumikilala sa Diyos. Marami ang gustong lumapit sa Diyos pamagitan ng religion sa halip na relasyon. At ang religion, pinaulit-ulit ko po, ito ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa buong mundo. Ang religious war, yun ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan. It is a war, digmaan ito ng Diyos at ng kaaway ng Diyos na ginagamit ng mga tao upang ang mga tao, sabi ng Panginoong Jesucristo, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sabi niya, ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasiya sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Madamdamin ang Panginoon sa kanyang pangungusap. Pag siya nangungusap sa atin. Alam ko, ang karamihan sa inyo, kaya kayo patuloy na nag-a-attend, nagbabalik sa gawain, naranasan ninyo na mangusap si Lord sa inyo. Naranasan ninyo na magkaroon kayo ng conviction. Sabi nga nung aking kapatid, sabi ko, bakit ka ba nag-church ngayon? Yung kapatid ko, yung kamukhang-kamukha kong maganda rin, na nasa unahan at sinasabi niya sa akin, bakit ka ba noon iniimbita kita hindi ka pumupunta sa church? Bakit ngayon nasa church ka? Nakakatulog na kasi ako. Dati hindi siya makatulog. May kapayapaan ako. Naintindihan ba ang word? Basta nandito. Di ba sabi niyo ngayon, basta nandito. Amen po. Madamdamin ng Panginoon kung siya'y mangusap sa atin. Sabi na rito sa Matthew 23 verse 37, tignan niyo po kung gano'n niya ini-express yung kanyang halos desperate sa pagmamahal ng tao. Sabi niya, oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather you, your children together, as hen gathers her chicks under his wings. But you are not willing. Tingnan niyo po, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang sinugo sa iyo. Sabi niya, makailang kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahing manok sa kanyang sisiw, ngunit ayaw ka. So ito po ang dalahin ng Panginoon tungkol sa kanyang mga minamahal. Dilikan niya ang tao para ibigin niya, pero ang tao sa iba niya iniuukol ang pagmamahal niya. Ang Diyos ay Spirit, ang Diyos ay Espiritu, sabi ni Jesus, God is Spirit and He must be worshipped in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pero ang mga tao, hindi Espiritu ang sinasamba, kundi bagay na nakikita. At sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao. Mga minamahal ng Panginoon, may pagtatapat po ako sa inyo. Ito pong building nito, ginawa ng kamay ng tao. Kaya ang Diyos hindi nananahan dito. Nananahan siya sa puso ng bawat nananalig sa Kanya. Ayon sa salita ng Diyos,
Sa pasimula, nandun ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Alam niyo yung word na dwelt? Nagtabernakulo. At ang salita ay nanahati niyo. At ang salita ay siya ay nanirahan sa piling natin. Yung salita ay nanirahan sa piling natin, He dwelt among us, nagtabernakulo sa tao. Kaya ang pangalang ibinigay sa kanya ng angel, kung natatandaan ninyo nung Christmas, ay Emmanuel. Natatandaan yung kanta, Emmanuel, Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, with man is God. Emmanuel. Yung L is God. Iman with man is God. Or God is with man is God. Kasama natin ang Diyos. At paano natin makakasama ang Diyos? Mananahan siya sa ating mga puso. At ginawa niya ito sa Kanya in the Spirit upang tayo ay mapatnubayan ng Panginoon. Amen po? Ang nais ng Panginoon, kaya niya tayo nilika ay isang relationship na malalim na relationship. Na nagkakaroon tayo ng fellowship sa Kanya, nagsasalita siya at naririnig natin, magsasalita siya ng isang bagay at tutugon tayo doon, magsasalita tayo, makikinig naman siya sa atin. Anuhin mo ang relationship nang walang communication? Ngayon, mura na ang communication, di po ba? Di ba nung araw ang overseas call, napakamahal na, di ba? Ay kahit nga kayo nakaupo sa trono, sa CR ninyo, nakakausap mo yung kabilang, yung kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay, nakakausap mo. Nakukuha niyo ang sinasabi ko? Napakamura na, and yet, napakaraming miscommunication. Asa nami-miscommunicate ang mga issues, nami-miscommunicate ang tunay na sinasabi niya. Hindi mo mailahad ang talagang nararamdaman mo sa tamang paraan na mauunawaan ka ng mga tao. Lalo na't may kinalaman sa Diyos. At yung mga tao nagsishare ng mga salita ng Diyos, napapagkamalang panatiko, relihiyoso, at kung ano-ano pinaparatang sa kanila. Kaya ang mga minamahal ng Panginoon, pag nangusap ang Panginoon sa atin, siya ang nagpapakumbaba sa atin. Imagine, ang Diyos na Almighty God, nagpapakumbaba sa mga tao. Alam nyo, pag ang isang anak ay masunurin sa magulang, ino-honor ng God. Bine-bless ng Diyos ang mga bata na masunurin sa magulang. O, tinan mo, katabi mo natatawa. Di ba, masunurin ka sa magulang, kaya ka natatawa. Ang bait mo kasi, di ba? Dahil masunurin ka sa magulang. Tinan niyo po, kung ang isang anak ay hindi man lang marunong gumalang sa magulang, hindi marunong mangupo, hindi marunong sumunod sa magulang, ang magulang ay nakikita, ang Diyos ay hindi. How much more with God? Kung hindi marunong rumispeto sa magulang, hindi marunong sumunod sa magulang, how much more with God na hindi mo nakikita siya invisible at magsalita man, hindi naman siya pinakikinggan. Amen po. Sabi sa Job 33 verse 14, although God speaks again and again, no one pays attention to what He says. Kahit magsalita ang Diyos, ay hindi naman nire-recognize ang kanyang mga sinasabi. Hindi naman kinikilala o iniintindi ang kanyang mga sinasabi. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kanila. Yan ang sinasabi ng mga magulang sa, ba't ba napakatigas ng ulo mo? Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Hindi mo iniintindi ang sinasabi ko. Totoo po ba yan? Habang ikaw, pinangangaralan mo, hawak niya ang cellphone, nakatungo ba, tuk-tuk. Habang nagsisermon ako, please, huwag niyong gawin yun. Tatamaan ka ng kidlat. Joke. Pero alam niyo, mga minamahal ng Panginoon, yung aming pagsisikap na maging tagapagsalita kami ng Diyos at dalangin namin, Lord, kayo po naman ang mangusap. Alam niyo po yun, nangyayari. Kaya, ang ating pong attendance ngayon, dumadami ng dumadami, pahirap ang parking. At huwag kayong mag-alala, next year na po, dalong hihirap. Paagahan ang dating. Pero pagka kayo po sa church, hindi po naman to katulad na ikaw ay umatin ng concert. Na ikaw ay pagkatapos, pag amen, takbuhan na kagad sa ano. Teka, maunahan tayo, matatraffic tayo. Doon po tayo mahihirapan dahil napakaliit po ng ating entrada. Napansin niyo ba, napakaliit ng entrada?
we need patience. Wala po tayong magawa. Hindi naman nalang gustong ipagbili yung sa harapan. Kaya kailangan natin ang patience sa isa't isa hanggang sa umabot sa panahon na mabili na natin ng miski 100 milyon ng isang hektarya, yung kaprasong lupa na yan, para magkaroon lamang tayo ng lugar na makalabas tayo ng maayos. Amen po. Tayo po ay nagpaplano na magkaroon ng 4-story hanggang 5-story na parking. At doon po yun mapapalagay. At yun po ay hindi naman, libre naman po mangarap. Pero pag nangyari yon, hindi na mahihirapan sa parking ang mga kapatiran. At sinisikap po, ako po, ang heart ko, sinisikap ko po, na sa pagtayo ay nagwo-worship, maalwan. Hindi mainit, hindi ka pag nakita ko kayo nagpapaypay, papa-adjust ko agad ang aircon hanggang kayo nakaganyan na. Pero alam niyo mga minamahal ng Panginoon, higit pa doon sa ating building, ang church ay tayo mismo. Tayo ang gusto ng Lord na magkaroon ng katatagan. Amen po? Kaya sabi rito, but God speaks again and again, though people do not recognize it. No one pays attention and do not recognize the words of God. Ang kanyang sinasabi, hindi nire-recognize. Pag ang magulang hindi nire-recognize ang salita ng Diyos, what do you expect? Sabi sa salita ng Diyos, what you sow is what you reap. And then, ang mga anak mo, hindi rin nire-recognize ang boses mo. Hindi rin pakikinggan ang sinasabi mo. What you sow is what you receive. What you sow is what you get. Ito makakanta mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito po, pag-aralin natin yung law of the land. Ito po yung batas ng lupain. Ang itinanim, ang inihasik, yun ang aanihin. Amen po. Amen po? Kaya, unawain natin ito. Tinan niyo po, ang mga tao, napapagkamalan nila pag nagsasalita ang Diyos o pagka mayroong gustong sabihin ng Diyos, ay mystical na pamamaraan. Yung po bagang extraordinary at unusual na pangyayari na nangusap ang Diyos. Hindi po ganun ka-sophisticated ng Diyos. Na pag nangungusap sa atin, mystical. Tulad halimbawa po, example, apparition. Ayan, nagpakita. Alam ba ibig sabihin ng apparition? Tingnan niyo po ang meaning ng apparition ay parang ghost, parang multo. Yun ang apparition. Nagpapakita. Kaya yung pong apparition, nakikita ang mukha ng Diyos sa langit. Apparition. Parang multo. Bumabakat ang mukha ni Jesus doon sa palitada, sa semento. At pagkatapos, lalagyan na agad ng kandila. Nasusundan niyo kung gaano ka-superstitious ang mga tao na hindi alam ang truth. Lumuluha ang rebulto ng dugo. Lumuluha, tapos mapa-find out nila, meron palang asin sa likod, may pump, kaya pala lumuluha. Mga minamahal ng Panginoon, ang Diyos ay nangungusap sa isang simpleng paraan. Pero ang warning sa atin, dito sa Hosea, chapter 4, verse 6, ito ang warning sa atin ng salita ng Diyos mismo. My people are destroyed for lack of knowledge. Kayo naman po magbasa. Please, read it please. Wala yan sa inyong outline, pwede niyong isulat na Hosea 4:6. Reviewin niyo na lang. Okay, read it please. Iba yung lack of knowledge. At pagkatapos, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Kaya napakaraming napapariwara ng mga kabataan po ngayon. Ang mga bata naghahanap ng example, ng model, at nagkakaroon sila ng maling pananaw tungkol sa mga model, artista ang ginagaya. Pag ang artista, pula ang buhok, lahat ng tao, Martian. Pula lahat ng buhok. Ginagaya kung ano yung nakikita. Pero si Jesus po, ang nais niyang, kaya siya nagkatawang tao, sabi niya, I have given you an example that you should do what I have done to you. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ang dapat ninyong tularan. Siya ang example natin. Kaya siya nagkatawang tao para bigyan tayo ng example kung paano ang tao ay maging makadiyos. Kaya natatandaan nyo, minsan sinasabi salita ng Bible, sabi ron, siya is Son of God. Natatandaan niyo yun? Tapos minsan sasabihin niya, Son of Man. Tulad ng halimbawa, tinanong niya ang kanyang mga alagad,
who do men say that I, tinan niyo, pinakilala yung sarili, who do men say that I, the Son of Man, am? At tinan niyo, nung nandun siya sa Philippi, okay, tinan niyo, he asked his disciples saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Tinawag niya ang sarili niya, Son of Man. Kaya ang Panginoong Jesucristo, Son of God, pero hindi siya nag-operate bilang Son of God. Bago siya nangaral, bago siya nagsimula ng kanyang ministry, kinailangan niya munang ma-empower ng Holy Spirit doon sa baptism sa Matthew chapter 3. Tatandaan niyo? At saka sa Luke chapter 3. Tatandaan niyo? Binatismuhan siya ni John, pagkatapos bumaba ang Holy Spirit na animo kalapati na bumaba sa kanya at na nasa kanya, doon lang siya nagsimula ng kanyang earthly ministry. Sabi mo sa katabi mo, at tayo man ay ganun din. Hindi tayo magsisimula ng ministry nang hindi tayo empowered by the Holy Spirit of God. Kasi pagka nagsimula ka ng ministry na hindi ka empowered ng Spirit of God, chaos. Magiging magulo. Kasi po, katwiran sa katwiran, tao sa tao ang usapan, at magkakaroon tayo ng kalituhan. Amen po. Ang kailangan natin ay truth, hindi right and wrong. Okay, ulitin ko po. Ang kailangan natin ay truth, hindi right and wrong. Ang right and wrong, mag-aaway ang tao at magigera ang mundo. Kung paano pinipilit ng China at pinipilit ng Philippines kung sino may-ari ng West Philippine Sea. Tingnan niyo po yun. Right and wrong. Pero alam niyo, ang truth will prevail. Truth will set us free. You shall know the truth, sabi ni Jesus, and the truth will make you free. Palalayain tayo ng katotohanan at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Minsan sabi ng Panginoon, Jesucristo, sabi niya, Father, sanctify them with your truth. Your word is truth. Kung natatandaan niyo sa John 17:17, hindi po mahirap tandaan. Ulitin niyo, John 17:17. Sanctify them with your truth. Sabay-sabay. Tingnan niyo yung word na sanctify, ang ibig sabihin nun, italaga. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Hindi tama o mali ang kailangan natin, truth. Ang truth, ang standard ng katotohanan ay yung standard ng right at right and wrong, ang standard ay truth. And the truth is the word of God. Ang salita mo ay katotohanan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang Bible, ang salita mo ay katotohanan. Amen po. Kaya sabi rito, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At sapagat itinakwil mo ang kaalaman, itatakwil din kita bilang aking pare. Alam niyo yung pare, yun ang namamagitan, pumupunta doon sa most holy place, dala-dala yung kanilang handog. Pero ngayong ating kapanahunan ngayon, tayo na nakakapasok sa presensya ng Panginoon. Hindi na pare, sapagat tayo po, ang Panginoon, binigyan tayo ng pagkatawag ng pagkapare ang bawat isa. You are the royal priesthood, the holy nation. Amen po. At ayamang iya'y nilimot na ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Kaya mga minamahal ng Panginoon, para tayo magkaroon ng ulirang anak, ba ikaw ay maging ulirang anak ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Amen po. Pag ang Diyos ang nangusap, pag siya nagsalita at nangusap sa atin, halimbawa, dito po, yung word, i-deliver ko po sa bawat isa, at ang salita ay nangusap po sa inyo. Ang goal niya ay para sa ating kapakanan. Ang goal niya ay hindi para sa kapakanan ng ibang tao o para kapakanan ng simbahan. Hindi po yan. Ang goal niya ay kapakanan mismo ng taong kanyang minamahal. Yun ay personalize. Personalize ang dating ng Panginoon sa bawat isa. Amen po. Kaya titingnan natin, paano nangungusap ang Panginoon? Paano niya nihahayag ang kanyang magandang plano sa atin? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know the thoughts. Ako, nalaman ko ang mga panukala o plano ko para sa iyo. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. To give you an expected end. Para yung dulo ng buhay mo, maasam-asam mo na ngayon pa lamang. Amen po. Hindi mo na kailangan dumating sa dulo. Ngayon pa lamang, malalaman mo na ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Masesense mo na ang assurance. Kaya meron po tayong
process, growth process, para tayo po ay lumago sa spiritual. May growth process tayo na gusto ng Panginoon na bawat isa maunawaan mo na hindi ka manatili doon sa uncertainties ng buhay. Katulad halimbawa, ang kaligtasan ng mga tao, pag nagkasala siya, sa impyerno na. Amen po. Pero alam niyo ba na kaya nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, sa halip na tayo ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. Siya ay hindi lamang tagapagligtas. Siya ay manunubos. At tinubos tayo sa ating mga kasalanan ng Panginoon. Sa halip na tayo, sa Kanya napapunta ang kasalanan natin. Kaya nung bago nalagutan ng hininga ang Panginoon sa cross, ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, sa buong ministry, earthly ministry ng Panginoong Jesucristo, hindi niya tinatawag ang God na Diyos ko. Tinatawag niya siya ay Ama. Sabi niyo ngayon, Ama. Ama, Ama. Pero doon, nung malalagutan na siya ng hininga sa cross, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Salita ito ng makasalanan. Kahit ang lahat ng kasalanan ng buong mundo, lahat, mag-isip ka na kung anong klaseng kasalanan, napunta sa Kanya. Kaya so for the first time, nagkaroon sila ng separation ng Father God. Kailangan gampanan niya yon. Yon ang hindi niya gusto. Kaya sabi niya, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Natatandaan niyo yon? Sinabi niya. Hinihiling niya, take this cup away from me, this cup of suffering away from me. Alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap, ngunit wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. At itinuloy ang plano ng Diyos, ipinako siya sa krus, at ang nanalig sa Kanya, sino mang manampalatay sa Kanya, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang lahat ng kapurihan. Kaya't oras na siya ang nagsalita, ito yung sa ikabubuti ng nakikinig. Ito po ang mga paraan, ways how God talks to us. At meron ito yung 4 na titingnan. Ang number 1 po, ito, through the Bible. Wala nang iba. Wala ka ng ibang source. Amen po. Yung aking apo, alam niyo po, at tinuturuan na namin siya na maging makadiyos. Kaya siya ay sinisikap na kumbinsihin namin na siya mag-aral dito sa Pilipinas. Biglang nagsabi, ayaw niya mag-aral dito kasi Inglesero, parang Amerikano na, lumaki sa Amerika. Okay? Pero nagulat kami, biglang sabi niya, sa Philippines ako mag-aaral, uuwi ako. Sabi niya, alam niyo kung bakit? Nung kumakain siya sa Chinese restaurant, kumain siya nung cracker na merong ano ba ang tawag doon? Merong sinasabi, pag kinrak mo, may sinasabi. At sinabi sa kanya, ikaw ay mag-aaral sa Pilipinas. Umuwi siya. Pero hindi siya nakapasa. Inglesero siya ng Inglesero. Kaya nagbalik uli siya sa Amerika. Alam nyo, pag hindi mo nalalaman ang salita ng Diyos, kung ano pinakikinggan at alam nyo, hindi ko naman mapilit kahit ang aking apo dahil lumaki sa Amerika. Mga minamahal ng Panginoon, hindi ko po itinatanggi sa inyo na meron akong kapamilya na hindi pa po lahat nasa Panginoon at idinadalagin ko na nawa katulad ninyo, kayo po ang aking kapamilya sapagkat tayo makakasama magpakailanman. Amen po. Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tingnan niyo po yung word na ito. World. For God so loved the world. Sino ang world? Sa 1 John 5:19, we know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Yun ang mahal ng God, ng Panginoon, yung mga worldly people. Mahal niya ang mga hindi nananalig sa Kanya. Kaya, kung nandito man, may mga katabi kayo dyan, hindi niya nalalaman yon kung sino siya. Pero yon, dating masama ang pamumuhay. Meron dating killer na katabi ninyo. Na ngayon ay pagkabait-bait, hindi mo mahalata sa kanya. Pagkausap mo, hindi, yan, sabi ni Pastor, hindi mo makikita maski sa expression ng kanyang muka. At kahit siya'y magalit, hindi mo makakitaan siya ng bangis ng muka niya. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya, purihin ng Panginoon. Amen po. Pero ganito, kung mangusap ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng Bible, para natin maintindihan ang
salita ng Diyos, mga minamahal ng Panginoon, hindi katulad ng literature book. You can only understand what is written in the Bible kung ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Without humility, hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Matagal na akong nagtatangkang magbasa ng Bible pero hindi ko maintindihan. At malibang ako ay kinasiyahan ng Espiritu ng Panginoon, doon ko lang hindi na ako tumigil ng pagbabasa. At tinitingnan ko yung root meaning sa Hebrew, sa Greek, at ipinaliliwanag ko, nakatulad na sa John 3:16, kung ano yung ibig sabihin ng whosoever believes in Him. Hindi po ito yung believism. Yung word na whosoever, tingnan nyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, tingnan nyo to, that whoever, sabay-sabay, hindi ito yung believism, yung naniwala ka lang sa Kanya. Hindi naniwala ito. Ito'y pistis. Galing sa Greek word na pistis. Nang ibig sabihin ng pistis, more than intellectual knowledge. Yung believe in Him, isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Yung dating ikaw ay ambisyoso, yung mga ambition mo, isusuko mo sa Kanya. Hindi ka mamumuhay ng worldly na pamamaraan. Yun ang ibig sabihin ng believe in Him. So don't get me wrong. Hindi ibig sabihin, pag nanali ka sa Panginoon, wala, nagbago ka na. No. Naniniwala ang Panginoon sa proseso. Process. Amen po? Sabi niyo, process. At karamihan sa atin is in the process. At habang nasa process pa, patience ang kailangan natin. Magtulungan tayo at magpanalanginan hanggang sa ma-attain natin yung maturity na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mag-undergo tayo sa growth process ng Panginoon. Amen po? Sabi rito sa 2 Timothy 3:16, salita ng Diyos. Bago ko pa binanggit ng salita ng Diyos, kailangan po natin muna ihanda ang puso natin sa pagiging humble sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat ng kasulatan, sabi ito, kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. All Scripture is given by inspiration. Yung pong inspiration is breath of God. Sabi, ang Bible naman na ginawa lang ng tao yan eh. Yes, pero ito yung mga tao na kinasihan ng Diyos. Ito yung mga tao na inspired ng God. Katulad ko po noon, wala naman akong alam kundi magmura. Ako'y magalit, matuwa at magalit eh, laging may mura. Dahil dito naman po ako lumaki sa Cavite. Yung lolo ko, yun ang itinuturo kagad sa amin para kami matutong magsalita ay ang magmura. Kaya ako nang matuwa at magalit, ako'y nagmumura. Amen po. Kaya ngayon, pag ako'y merong sinasabi siya, purihin ang Panginoon. Iba na. Hindi ko na mabigkas-bigkas yun. Purihin ang Panginoon. Amen po. All Scripture is given by inspiration of God, breath of God. It is profitable for, ano yun? Doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang pagpapatuloy nito, that the man of God may be equipped for good works. Yun ang verse 17. Sabay po, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for good work. Sabi niyo, para makuha mo itong complete and thoroughly equipped for good work, kinakailangan muna natin basahin yung scripture. Yung po, this is the means for the end result. Ito ang end result. Ba't ibang-iba ka na ngayon? Ba't iba-iba ka ng mga tuwiran? Ba't iba-iba ng expression mo ng iyong nararamdaman? Nandito na siya. Dito sa result. And this is the means. The means ito ay scripture, inspired by God. Kaya kung ikaw ay mag-humble down sa salita ng Diyos, maasahan po ninyo, mayroon mangyayari na transformation. Ang church ay hindi lugar ng information. Ang lugar ay hindi ka ini-inform dito. Ito ang lugar na papasukan mo at para kang nanonood lamang dito ng stage show. You are in the wrong place po. May nangangailangan ito para maging kapakinabangan po sa bawat isa. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, it takes humility. You humble to God. Amen po? All Scripture, sabay-sabay po. It is profitable for
doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for good work. Kaya ito pong kinasiyahan, ito po yung breath of God, pagtuturo, doctrine. Ito po, tinuturo sa kinasiyahan ng Diyos para pagtuturo ng, ano yung doctrine? Teaching. Ang lahat ng teaching, kung scriptural, meron tayong kapakinabangan po. Amen po. Tignan nyo. Lahat ng psychological approach, hindi maglalast, it will last forever. Hindi po mananatili forever. Nag-aral ka man, halimbawa, nag-aral ka man sa PMA, puro discipline ang pag-aaralan mo. Okay? Paglabas mo, disiplinado. Kung magtiklop ng damit, pantay-pantay. At nag-aral ka ng straight body lagi, pati sa pagkain, straight body. Pero pagdating ng tukso ng corruption, amen po, madaling malaglag. It will not last. It is not lasting. Ang mananatili forever ay yung salita ng Diyos na iyong pinakinggan, nakinig ka sa salita ng Diyos, yun ang merong power. Yun ang power to change life. For the word of God is like two-edged sword. Ang sabi po, salita ng Diyos, ang salita ng Diyos sa Hebrews 4:12, tinan niyo po. For the word of God is like two-edged sword, living and powerful and sharper than two-edged sword. Yung two-edged sword na ito, piercing even to the division of, tinan niyo po, soul and spirit. Ang soul ay yung ating emosyon, ang spirit, yun ang ating spirit man. Tumatagos, and then of joints and marrow sa ating katawan, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So kung discerner and intents of the heart, i-convict tayo. If you are doing something that is not right to God, mapapakinggan mo rito sa pulpito na dapat ituwid mo ang iyong uri ng pamumuhay. Tinuwid ng Lord ang aking pamumuhay dahil hindi naman po ako laking kumbento. Hindi naman ako dati na ipinanganak na may Bible na sa kamay. Pero nung ako po ay nag-attend ng isang retreat, Bible study, bigla po, doon po ako naka-encounter sa Panginoon at doon po nagsimula ang pagbabago sa akin. At doon ko narinig ang tinig ng Panginoon na hindi pangkaraniwang nangyayari sa akin. Naliligo ako noon, papasok ako sa trabaho, sabi ng Panginoon, I'm going to use you. Hindi audibly sa heart ko. At tapos nagulat ako at sabi ko, Lord, how can you use me? I'm not even an effective speaker. Biglang hinawakan niya, hinipo niya uli ako, naramdaman ko yung malamig sa gitna ng hot shower. Dahil nasa US po ako noon, papasok ako sa work. Sabi niya, is there anything impossible with God? Biglang nabunot sa akin yung aking mga questions na yon. At after 3 years, umuwi po ako sa Pilipinas at doon po nagsimula ang church. Meron pong pagkakataon sa iyong buhay na ikaw ay nakafocus kay Lord na nase-sense mo ang gusto niyang gawin mo. Amen po. Maring hindi ka papunta rito ngayon, pero naandito ka ngayon. Amazingly, kasama kita. Amen po. Sa 2 Peter chapter 1, verse 21, sabi rito ay ganito po. Okay. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit is the person of God. We have one God with 3 persons. Amen po. Father, Son, and the Holy Spirit. Sino yung Father? Ang Father is He that we pray to. Nananalangin tayo sa Father. In the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Kaya ang ating pong pananalig tungkol sa Diyos, hindi po tayo naniniwala sa 3 Diyos, pero may 3 persona ang Diyos upang atin po siyang lalong makilala. Upang tayo po ay matulungan niya. Amen po. Yung kanyang persons na yan, ang kanyang ginagamit sa atin. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Hindi pwede magkatawang tao ang Spirit, ang Holy Spirit. Hindi magkakatawang tao ang God the Father. Pero yung Son, nag-volunteer. Sabi niya, a body you have prepared for me. Kaya siya nagkatawang tao para siya ay magkaroon ng laman at dugo at mamatay para sa atin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya ito pong
sapagkat walang propesya dumating sa kaalaman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo, nagsalita mula sa Diyos, nangusap ang Panginoon, at ito po ay isinulat upang ating pong mabasa, upang ating magamit na guide natin. Amen po. Ito po ang isang example ng warning ng Panginoon. Ito ay magandang salita. Ito yung sa Psalms chapter 1, verse 18 hanggang 20. Tingnan niyo po ito. Ito ang patotoo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi niya, hali kayo at tayo ay magliwanagan. Sabi niya rito. Sa Tagalog ko na po babanggitin, sapagkat lahat naman kayo nakakaintindi ng Tagalog. Amen po. Sabi ito, hali kayo at tayo magliwanagan. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng yan kahit kayo'y marumi sa kasalanan. Kayo magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Tinan niyo po, ito'y promise. Sa English, tinan niyo po. Come and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Promise ng Panginoon. Ito naman ang warning sa verse 20. But, sabay-sabay po, basahin niyo po yung warning. But, if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Dahil ang Diyos ang nagsalita, ito'y mangyayari. Ito'y pangako at may kasamang warning sa ating lahat. Na pag hindi mo sinunod, ang kaaway ay meron ng karapatan sa iyo. Para pong basketball, pagka ikaw ay foul, ang bola nasa kabila. Amen po. Pagka ikaw ay foul. Kaya pag ikaw ay nagkasala, foul. Okay, siya naman ang sushoot ngayon. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kailangan po nating maintindihan, God is fair. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maintindihan natin kung susundin natin siya. Kung tayo lamang ay magkakaroon ng kababaang loob, kung atin lang itong ipapakita ang example na ito, tayo magiging example sa ating mga anak, maaasahan natin na ang ating mga anak susundan ang ating yapak sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Bakit ikaw ay lalamunin ng tabak? Sabi rito, sa Tagalog, tingnan niyo mo, ngunit kung kayo magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak. Ibig sabihin, your enemy, ang kaaway, lalamunin ka nito para itong leon na naghahanap ng masisila. Sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. And it is true. Ngayon, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa katabi mo, meron ka bang karanasan na nalaman mo na nung ikaw ay gumawa ng kasalanan sa Diyos, okay, nagkaroon ng impact sa iyong buhay? Huwag ka na magtaas ng kamay. Nakakaintindihan tayo. Ganyan din ang naranasan ko, ganyan din ang naranasan mo, yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat kung tayo ay susunod at tatalima, meron siyang promise sa atin na tayo ay mag-enjoy. It is for our own benefit po. Amen po? So, simulan po natin ito sa pagbabasa ng Bible na nakakatamad, na boring sa maraming tao. Pero simulan natin ito sapagkat lalo mong naiintindihan, you will find out na ang pagbabasa ng Bible ay very interesting. O sino sa inyo nagbabasa na nakita niyang interesting ang Bible? Pakitaas po ang kamay. Very interesting. Hindi lang basta interesting, very interesting. Ang dami mong matututunan. Ang dami mong marirealize. Amen po. Kaya sabi po rito sa ating, yung ating pong growth process, yung ating pong nilalakaran ng church, meron po tayong Bible reading at kumuha po kayo doon sa lobby. Pwede kayong pumunta doon, humingi kayo ng reading plan para kayo magsimula na magbasa ng Bible sa bahay. Amen po? Amen po ba? Napakahalaga magbasa ka ng manual. Pag ikaw ay bumili ng bagong gadget, hindi lang gadget, okay. Sa wakas, okay, walang down payment, nakabili ka na ng kotse. Di, ang galing, ano? Ang mga kotse ngayon, computerized na.
hindi basta gamit. Kaya meron niyang manual. At karamihan ngayon, hindi mo na kinakambyo. Hindi na yung dikambyo, mga automatic transmission. Ngayon po. Pag hindi ka nagbabasa, hindi mo na kinakambyo. Basta nilagay mo lang sa drive, tatakbo na yan. Pero dahil nagmamadali ka, pag abante, tapos in-reverse mo ka agad, patras, abante, atras, bug, kumakalabog, hindi mo nalalaman, nasisira na yung transmission mo. See, pag hindi ka nagbabasa ng manual, which is, ang Bible ay manual of life. Manual ng buhay. Amen po? You could misuse your life and you could abuse your life. Sabihin yung word na yun, misuse, abuse. You could misuse and you could abuse. Natatandaan nyo nung bago-bago pala mga cellphone? Sino po ang katulad ko na napaka-ignorante, merong cellphone? Pagkatapos sabi ko, ba't naubos ka agad ang load? Nagnanakaw ito ng load. Yung pala, hindi ko alam gamitin. Salita ko ng salita, naririnig pala yung ng kausap ko, naka-on pala, napakamahal ang bawat minuto ng araw. Tatandaan niyo noon? Noong unang panahon, yung panahon ng totot. Natatandaan niyo yan? Abay, saglit lang ang load mo because you misuse your cellphone and you abuse it. Na-abuse mo. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang buhay natin, maaari nating ma-misuse at pwede mong ma-abuse. At itong ating buhay, napakahala sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I have come that they may have life. Ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Eh, bago niya sinabi yon, sabi niya, magnanakaw ay hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Sino yung magnanakaw? Sino yung magnanakaw? Siya ang kawin ng Diyos, yun ang dyablo. Ang magnanakaw ay hindi napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Kaya, pag ang isang bansa nagkaroon ng weapon of mass destruction, at pagkatapos nagkaroon siya ng kapangyarihan, at tapos pinalakas niya ang kanyang militar, aanuhin mo yung malakas na militar kung hindi mo ito gagamitin sa iyong kapitbahay. Ha? Yang inyong bansa, marami ang kayamanan sa dagat. Ang ating, sa West Philippine Sea, nandyan niyang balon ng napakaraming maraming barrels ng oil na naandoon. Pinakamalaki sa buong mundo. Na ang China, na mayroong weapon of mass destruction, amin yan. Nakikita niyo pag may kapangyarihan, amin yan. Yan tulay ninyo, amin yan. Kaya nagiging ghost. Yan, amin yan. Yung tatayong ospital, amin yan. Yung eskwelahan ninyo, amin yan. Pagka may kapangyarihan, sabi mo, amin yan. Nakikita natin dito, ginagamit na may misuse at na-abuse. Amen po. Now, ito po, ang Panginoon, nangungusap sa atin. Now, this will bring us to number 2. Nangungusap sa atin siya through God's servants, sa mga lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos, na ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya, ililid niya ang mga minamahal ng Diyos. Amen po? Sabi sa 1 Thessalonians 2 verse 13, tinan niyo po. Dito na tayo sa naka-highlight. Tinan niyo po. Sabay-sabay po, basahin natin yung naka-highlight. Sabi niyo, okay, ready? Read. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga... Kanino nakikita ang bisa? Sa mga sumasampalataya. Sa English, okay, tinan niyo po. Pati sa English, tinan niyo po. Basahin natin yung naka-highlight. Effectively works in you who believe. Yung belief, ang siyang dahilan kung paano na tayo ay magbe-benefit sa mga laan ng Diyos sa atin. Who believe, nananalig. For this reason, we also thank God without ceasing because when you receive the word of God which you heard from us, ng mga tao, lingkod ng Diyos, servants of God, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth. Ito ang buong katotohanan, the word of God, which also effectively works in you who believe. Marami kayong pupunta rito, pero hindi lahat uuwi na may take home. Okay, may Sharon.
Kasi, you did not believe. Nandito, oh, good message. So what? It is good message kung wala namang effect sa iyo. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay may impact sa iyo if you believe. Amen po. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na maniwala kayo ng without understanding. Kaya ang sinisikap po namin ng mga nagpipreach dito sa pulpito ay ipaliwanag sa paraang makakayanang unawain kahit ng first time attendee. Ngayon, ang tanong ko po, tulungan ninyo ako rito. Madali po bang maunawaan ang aking isinishare? Pakitaas lang po ang kamay kung madaling maunawaan. Kung madaling maunawaan, pakitaas po ang kamay. Kung naunawaan po ninyo, pakitaas ang kamay. God bless you po. At least gumaang ang kalooban ko. Amen po. Naranasan niyo ba na habang nakikinig kayo diyan sa inyong upuan, parang nalalaman ni pastor ang buhay ko. Di ba? Parang naging chismoso pa ako. Okay. Parang wala na akong ginawa kundi aatin yata yung isang yun. Imbestigahan mo nga. Mag-CI ka nga doon sa kanila at tingnan mo kung ano yung gawa niyan. Baka yan ay nagli-live-in bago attend dito. Tapos magsasalita ako rito. Sasabihin ko, hindi kalooban ng Diyos na kayo nagsasama pero hindi naman kayo kasal. Oh, sinabi mo ako, no? So, yung nag-imbita sa iyo, paghihinalaan mo pa na sinabi. Pero mga minamahal ng Panginoon, when I talk about sin, ako muna bago kayo. Ako ay sinner din na katulad ninyo. Sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. May mga sa iyong katabi na may pagpapakumbaba. Ako man ay makasalanan din tulad ni Pastor. O, tanan nyo, hindi kayo makapagsabi, hindi ikaw ay banal. Kaya po, yung pagsasalita dito, pinaghahandaan na mabuti. Piniprepare ang heart na Lord, wag nawa akong magsalita rito na hindi magiging kaluguran o hindi magkakaroon ng impact sa iyong mga minamahal na naririto dahil sa iyo, oh Lord. Gusto nilang sambahin ka. Kanina nga nagpupuri tayo, nakikita ko nagtaas ang kamay kayo, tapos yung iba lumuluhan, naiiyak kayo. Papasalamat ako sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating Father God. Ang tunay naman na nambahan sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yun po ang ating goal. Mabigyan natin ng katas-tasang papuri ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen po. Pero kikukwento sa inyo dito po sa Luke chapter 4, verse 24 and 26. Tignan niyo po. Ito po yung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Sabihin niyo muna, nagkatawang tao. Hindi siya tau-tauhan. Na kunyari tao, pero siya naman ay anak ng Diyos. Siya tunay na anak ng Diyos, pero hindi siya nag-ooperate bilang anak ng Diyos. Kung nag-operate siya bilang anak ng Diyos, foul. Hindi pwede. Nag-operate siya katulad ni Adam. Si Adam, tao. Tapos, siya ay tinawag sa Bible na second Adam, si Jesus. At nung nag-operate siya, hindi siya nag-start mag-preach hanggat hindi siya ay napupuspos ng Espiritu Santo. Kung natatandaan po ninyo. Amen po ba? Na ang Panginoong Jesucristo, bago pa siya ay pinanganak, siya ay Son of God. Anak na siya ng Diyos. Amen po. Sa pasimula pa, naroon na ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya ay Son of God. Naandun na siya. In the beginning was the Word. Sa pasimula pa, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao, siya nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan. Tingnan niyo, ulitin niyo yun, tinanggap niya mula sa Ama. Ready, read. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. So nung siya ay nag-ooperate bilang tao. Kaya sabi niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabi ng ilan, kayo po ay si Juan Bautista. Ang sabi ng ilan, kayo po ay si Elijah. Sabi ng ilan, kayo po ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako sa iyo?
Sabi mo sa katabi mo, sino nga ba si Jesus sa akin? Hindi ba? Ang iyong lalim ng commitment ay ang lalim ng iyong pagkakilala sa Kanya. Ay yung lalim ng pagtitiwala sa Kanya ay lalim ng iyong pagkakilala kung sino si Jesus sa iyo. Who is Jesus for you? Kaya yun ang tinatalakay natin po sa ating growth process. Sino si Jesus? Ngayon, mga minamahal ng Panginoon. Dito sa Luke chapter 4, verse 24 to 26, nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus, sabi niya, tandaan ninyo, walang propetang na kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elijah na hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Okay? Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elijah, kundi sa isang babaeng balo sa Serepta sa lupain ng Sidon. Sino po nakakaalam nito? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Hindi marami. Okay. So, kailangan i-explain ko po ito. Amen po. Pupunta ngayon tayo sa Old Testament. Ang kinukwento ni Jesus ay pangyayari sa Old Testament. So, Jesus, nung time na yon, nagbabautismo si John. At pagkatapos, si Jesus ay nagpabautismo rin kay John. Sabi ni John, ako ang dapat ninyong bautismohan at kayo pa ang babautismohan ko. Kung sabi ni Jesus, hayaan mo muna mangyari ito upang ating maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. At pumayag si John na bautismohan si Jesus. Habang binabautismohan si Jesus, nakita ang Holy Spirit na bumababa mula sa langit na parang kalapati at nanahan siya kay Jesus. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, kinailangan niya na ma-empower ng Holy Spirit. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, ako pa. Kung ang anak ng Diyos, kinailangan niya yon at nag-operate siya as Son of Man in the power of the Holy Spirit. Napakahalagang lesson ang pneumatology o yung pag-aaral tungkol sa Holy Spirit of God upang makilala natin siya at malaman natin ang function niya at kung bakit kinailangan natin siya. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya nung bumaba sa Kanya at pagkatapos nito, eto na ngayon sa chapter 4, okay? Umalis si Jesus sa Jordan, paspos ng Espiritu Santo, dinala siya ngayon ng Holy Spirit doon sa ilang. At pagkatapos tinukso siya ng 40 days and 40 nights. At gutom na gutom siya. At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos. Sabihin niyo yung word na yun. Basahin niyo. Kung ikaw, okay. Ready? Okay, read. Iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Okay. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos, di ba? Hindi siya nagpa-function bilang anak ng Diyos. Kung ang bato, ginawa niyang tinapay para siya, kasi gutom na gutom siya, 40 days and 40 nights. So gumawa siya ng miracle para sa kanyang sarili. Ang tawag doon, magician. Kaya mga magician, when do something magic, gabaw sa ganyan, magbabaw sa mga tao. Sa Las Vegas, saan man, sa mga circus, yung mga magician, ganun ang gagawin nila. But Jesus, sabi ni Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Sabi ni Jesus, nasusulat. Hindi lamang tinapay nabubuhay ang tao. Kasi siya ay nagkatawang tao. Sabay-sabay, basahin ninyo. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa labi ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Amen po. Saan kinuha ni Jesus to? Sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Huwag na natin puntahan. Doon yan. Ginamit niya yon para maipakita niya na ang tao ay hindi nabubuhay sa kanin at ista lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa labi ng Diyos. Hindi yung natural food lamang. We need the spiritual food. We need the strength para sa ating pong spirit tayo po mag-grow spiritually. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.
Amen po tayo doon. So ngayon, si Jesus, nung napuspos siya ng Spirit, pumunta siya sa synagogue. Okay? At dito po yan, mababasa natin sa Luke chapter 4, verse, sumilahan natin sa basahin po natin yung tungkol sa Holy Spirit. This is verse 18 ng Luke 4. Okay? Pumunta si Jesus doon sa kanilang synagogue. Verse 18 po. At pagkatapos, ang ginawa niya, kumuha siya ng sipi ng Bible, pero hindi katulad ng Bible natin. Yun ay nakaroll. Yun ay papyrus. At merong attendant na kumuha, at pagkatapos iniabot sa kanya, tapos binasa niya. Yung, sabi niya sa school, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord." So, bilang Son of Man, kinakailangan niya ma-empower ng Holy Spirit. At sinasabi niya, ito ang kanyang magiging role. The Spirit of the Lord, okay, balikan natin po, tinan nyo. Anong force? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to, ano yan? Preach the gospel to poor. Yung mga humble. Yung mga longing for God. He has sent me to heal the brokenhearted. To proclaim liberty to the captives. Yung captives, yung siya bihag ng dyablo. Huwag ka natitingin sa katabi mo. Demonize. Meron siyang uncontrolled emotion. Napakatinding magalit. Sobrang loneliness. Sobrang sidhi ng sexual needs. Sexual desire. Hindi mapigilan ng sarili. Sobrang greedy. Hindi na milyon-milyon ang usapan, trilyon na. Nasundan mo sinasabi ko? Hindi mo nakikita nyo kabaliwan? Matapos ipagmalaki kung saan ginamit yung pera, ginamit sa mga sasakyan na mamahalin na ipinos para siya makilala, yun pang nagpahamak sa kanya. Hindi ba kabaliwan? Hindi ba kabaliwan na gawin mo sa anumang paraan, pagkatapos ikaw naman ay makukulong, tapos ang iyong pagkatao, yuyurakan ang iyong pagkatao, wala ka ng halos buhay? Hindi po ba kabaliwan? Maging leader ka man ng bansa, kung bansag naman sa iyo, magnanakaw at maraming... Amen ba tayo doon? Nasusundan niyo ba ako? It is foolishness na ikaw ay mabaliw sa mga bagay ng sanlibutan na iiwanan mo rin, o sabihin mo sa katabi mo, kasama ng laman na ito. Saan mapupunta itong ating katawan lupa? Mabubulok lamang ito. Pangandahin mo man ng oil of olay. Okay. Gumamit ka man ng lahat ng pampaganda. Nakita niyo ba yung magaganda? Na ngayon tumanda na, nakita niyo itsura? Liligawan mo pa ba yun? O, minamahal ng Panginoon. Papanuorin mo ba yun kung nagbikini yun? Hello, nandiyan ba tayo? Kung nagkaroon kayo ng passion show sa plaza at ang naandun na yung mga 80 years old, nag-two-piece, magkakagulo kaya sa plaza? Tingnan nyo, kayo natatawa. Katawa-tawa ang tao. Nababaliw sila sa mga bagay na temporal. Nababaliw sila sa mga bagay na bawang iiwan. Kaya dito, mga minamahal ng Panginoon, matapos niyang basahan ito, okay, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, at dito sa pinaliwanag niya, sabi niya, today, tinan niyo, tuloy natin ito, tinan niyo. Sabi niya rito, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Ulitin niyo yung word na yun, today. Lakas natin niya, bigyan natin ng meaning. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Naganap na ang scripture na ito. Na ang mga empowered ng Holy Spirit will preach to the poor. Amen po. Ipapahayag nila ang salita ng Diyos, magpapagaling ng mga may sakit, magpapalaya sila ng mga demonyo. Yun ang church dapat. Amen po. At nakikita natin, hindi na nagiging ganun. Ang church ay naging simbahan. Ang church ay naging shrine.
hindi na church. Kaya nakikita natin dito na it's about time ngayon na ang panahon na tayo magising sa katotohanan truth about the Word of God. Ito'y about change of life. Ito'y tungkol sa transformation. Ang tao ay mababago. Mula doon sa dati niya, mababago siya, matatransform ang buhay niya. Do not be, sabi namin ito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. It all starts with the renewing of the mind. Ano ibig sabihin ng renewing of the mind? That is repentance. That is metanoia. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mabilis ba ako masyado okay lang? Thumbs up kung okay lang. God bless you po. Okay. Now, papaliwanag ko po itong sa Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya. So, ang sabi sa kanya, nung matapos niyang basahin yung salita ng Diyos na inspiring, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Alam niyo, ang sabi sa kanya, dito sa verse 22b, sabi sa kanya, hindi ba itong anak ni Joseph, ang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Nakukuha niyo? Hindi ba ito si Boying? Hindi ba ito yung kilala ko ito? Tapos ngayon nakikinig kayo. Sino ba ang pastor ninyo? Si Pastor Jesse? Hindi. Sino ba? Si Boying, kilala ko yon. Eskwela ko yon. Napakaluko noon nung araw. Ako yon. Huwag niyo na ako ipagtatanggol. Totoo lahat yun. Pero yan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Ang kalokohan ko, ay hindi pa ako nakapatay ng tao. Kayo, may katabi rito, mamamatay tao. Pero alam nyo, nagbago ang buhay niya. Amen po. Kahit ano pa ang kasalanan mo, kayang patawarin ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, halika tayo magliwanagan. Kahit gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit kayo maruming-marumi dahil sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kapatiran. Kung kayo susunod at tatalima, ano sabi niya? Ibe-bless ko kayo. Sasagana ang ani ng inyong lupain. Ngunit, eto, kung kayo'y magsitanggi at magrebelde, maghimagsik, kayo lalamunin ng tabak. The enemy is going to devour you. There's enemy that will going to attack you. Sapagkat ang bibig ng Panginoon ay nagsalita. Sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi sa kanya ito, sabi niya rito, sabi niya, nung nangusap ang Panginoong Jesucristo, sabi sa verse 24, sabi rito, at nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahonan ni Elijah nang hindi umulan sa loob ng 3 years and a half. I-declare kasi ni Elijah na hindi uulan ng 3 and a half. Kaya niya i-declare yun. Sinabi sa kanya ng Diyos yun. I-declare niya. At hindi umulan at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Amen po. At si Elijah naman, itinago ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay mayroong isang batis. Doon siya umiinom sa batis at ang nagdadala sa kanya, nung uwak, natatandaan niya yung uwak, dinadala siya ng pagkain at ang dinadala sa kanya ay hamburger. Hindi kayo makapaniwala, no? May dala siyang tinapay at saka karne. Alam niyo ba, pag ang tinapay may karne, anong tawag doon? No, hamburger. Yun ang kinakain ni Elijah noong time na yun. Ngunit dumating sa time na natuyo yung batis. Pagkatapos sabi ng Panginoon, okay, pumunta ka. Ito yung binabanggit niyang lugar, yung Sarepath. Sabi niya, pumunta ka doon sa lugar na yon, may kinausap na akong balo na tutulong sa iyo. Ito po sa 1 King chapter 17, verse 14 and 16. So nung dumating siya doon, di wala na siyang makain. Tapos sabi sa kanya, yung balo, yun ang supposedly ay magpapakain sa kanya. Pero hindi sinabi doon sa bahaging yon na may sinabi ang Lord dito kay Elijah. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ang tapayan at harina
ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Hindi sinabi itong part na ito. Yung balo, namumulot ng sticks. At yung stick, yun ang panggatong. At siya ay magluluto ng tinapay. So, nagmumulot siya, sabi niya, pagod na pagod siya, sabi, kuha mo ako ng inumin. Sabi niya, oh yes sir, inumin lang pala marami ako niyan. Pero habang kukuha siya ng inumin, sabi niya, pagluto mo na rin ako ng tinapay. Oh, gustong ang swerte niya. No? Ay, sinuswerte ka. Hindi naman sinabi ng balo na, sinuswerte ka. No? Pero ang ginawa niya, sinabi ng balo sa kanya, alam ng iyong Diyos at aking Diyos na itong arena namin, isang luto na lamang para sa aming mag-ina at pagkatapos mamamatay na kami sa gutom. Ito nang huli. Wala na kaming kakainin. Huwag mo intindihin yan. Pagluto mo lang ako. Nakakita na ba kayo ng lingkod ng Diyos na napakamakasariling katulad nun? Huwag mo intindihin yan. Ito ang sabi ng Panginoon. At alam nyo, dito sa 1 Kings 17, verse 14 to 16, sabi niya rito, ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot. Sige, pagluto mo lang ako. Sumunod ka. Ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang. Ang banga ng langis man ay hindi mauubusan hanggang sa araw na magpaulan uli ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen. Si humayo, sumunod, ginawa ang ayon sa sinabi ni Elijah, at ang babae, siya at ang sambayahan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o banga ng langis man ay hindi naubusan ay sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elijah. Ito po ang tinasabi ko sa mga staff o sa mga pastor o sa mga kamanggagawa ko. Naalala nyo ba na nung bago tayo nagsimula, ganito lang tayo, tapos ngayon ito, pinrasper tayo ng Panginoon. Alam nyo ba, pag ikaw'y naglilingkod kay Lord, hindi kanya pagkukulangin. Amen po. Pag ikaw'y nagtiwala sa Kanya, nung nagsimula tayo ng ating project, kung nakikita niyo, kung kayo nagpupunta dyan sa likod, makikita niyo yung project natin yan. Yan is between 8,000 to 11,000, 8 million to 11 million. Pero nung nagsimula itong project, ay meron kaming 5 million ng church. Kung isipin mo, kung gumastos na tayo ng 8 to about 12 million, ubos na dapat ang tapayan. Amen ba tayo doon? Pero pag chinecheck ko, magkano pa ba ang ating ending balance ngayon? Pastor, 6 million. Huh? Oh, paano yan? Bumabalong ang tapayan. Pinagpapala ng Panginoon. Amen po. Marami ang inihipo ng Panginoon at nakikita kung ano yung kalooban ng Panginoon at kasama ko sa pasanin na magkaroon tayo ng isang malaking bahay sa man. Doble nito, dyan na nakaharap. Hindi na dito nakaharap, doon na nakaharap. At kailangan natin yung aircon na malaki na 6 yata yung pinaplano. At maraming rooms para doon sa mga bata. At gagamitin ng Panginoon ang lugar na ito para mas marami pa tayong maabot at dumago sa pananampalataya sa Panginoon. At marami ang nakikita yung burden na yun. Nababurden din sila. Nagigis yung sinasabi ko. Ang church ay hindi po negosyo. Ang church ay negosyo ng Panginoon Diyos. Yun ang sabi ni Jesus, do you not know that I'm about to my Father's business? Nung kausap niya yung, ang business ng God is tungkol sa kaluluwa ng mga tao. The Lord is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Amen po? Kaya, nung sinabi nito, hindi ba ito yung anak ni Jose? Parang, saan ang galing itong mga itinuturo niyang ito? Parang nire-reject yung itinuturo ni Jesus. Kaya niya kinuwento ang tungkol dito na napakarami, sabi niya rito, napakarami, ulitin natin to sa part na yon ng Luke chapter 4, verse 24 to 26, sabi niya, tinan niyo, ulitin natin, naintindihan na natin to. Sa pagsasalita niya, tandaan niyo, sabi niya, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahonan ni Elijah. Tinan niyo, nung panahon ni Elijah, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa lupain. Okay, tuloy natin. Subalit, hindi sa kanino man
sa kanila, pinupunta ng Diyos si Elijah para yung kanyang banga bumalong. Kundi pinapunta doon sa babaeng balo, sa Serepta, sa lupain ng Sidon, na mananalig at magpapakumbaba sa Diyos at sasabihin, sinabi ng Diyos ganito at nakinig at naniwala at yun, hindi naubusan ng kanyang pangangailangan. Amen po? This is not about prosperity teaching. Don't get it wrong. Don't get it negatively. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon is to trust God. Yun lang ang gusto niya, magtiwala tayo sa Kanya. Amen po? And this will bring us now to number 3. Ito ngayon yung ways how God talks to us through the Holy Spirit. Kaya tayo nagkaroon ng church, sinabi ng Panginoon sa atin, nangusap, not audibly, direct sa heart ko, I'm going to use you sa Holy Spirit. In-inspire ako ng Panginoon, sabi niya, your ministry is not the US, your ministry is in the Philippines. At bigla, nagplano kami kung paano kami umuwi. At pagdating ko rito, 3 taon yung aming lifetime, yung lifetime savings ko, kasama ang 401k ko na ubos. Ginawa akong gobernador. Pang-passport, pang-funeraria, pang-hospital, pambili ng gamot. Ubos ang lahat ng yun sa loob ng 3 taon. At mula nung naubos, mga minamahal ng Panginoon, doon ko na-realize kung gaano ka-faithful ang Panginoon. Doon ako natuto, nung sa Kanya na ako umaasa, kung paano ako binabless ng Panginoon. Amen po. Sa John 14:26, sabi rito, ng Panginoong Jesucristo, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So ito, teaching and remembering. Ulitin nyo, teaching and remembering. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at siyang magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Magpapaalala, ulitin nyo, magpapaalala. Isa pa. Okay, mas malakas po doon. Impression. Bibigyan niya tayo, i-impress niya ang ating heart. Bibigyan niya tayo ng brilliant idea. Amen po. Napakarami sa ayoko mag-attend dyan sa Holy Trinity. Bakit po? Nakakahiya. Mayayaman lang ang umattend dyan. Puro nakakotse. Nung araw, wala ni tricycle yung mga yun. Nung nagsimula kami, wala. Pero ngayon, panay yung pabasbas ng kanilang bagong kotse. Alam niyo kung bakit? Yung impression, inililid ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon na makita mo yung blessing nasa iyong harapan. Maraming blessing nasa harapan mo, dumadaan pero napapalampas mo dahil wala kang mata para sa leading ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, noon yun. Isa pa, noon yun. Hindi na ngayon. I will be aware. Amen po? Maging aware po tayo sa leading ng Panginoon. Hindi about money, hindi about material things, hindi about blessing. Hindi yun. About life. Tungkol sa buhay. Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen po. Sa John 16:13, however, when He, the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Okay. Darating sa iyong scammer, masisense mo, ito scam. O sino sa inyo ngayon ang napakatalas ngayon pagka-scam? Okay. Pakitaas ang kamay. Pagka-scam. Pakitaas ang kamay po. O, tinan niyo yun. Okay. Sino sa inyo ang na-scam na? Di ba? Na fake news nakapagpadala kayo. Mali kayo. Ngayon, hihilingin natin sa Panginoon, Lord, i-sharpen niyo po ang aking senses. Ma-discern ko. Alam niyo, kaibigan ko yun hindi nga yun. Impersonator yun Ang ginawa niya, hinak niya yung account niya Kaya akala mo siya pa rin yun. Pero yung kaibigan mo yun, never namang nangungutang sa iyo. Never naman yun na nangihingi ng tulong sa iyo. Tama. Ang scammer is all about money. And greed. Pag sinunod mo itong request ko sa iyo, bibigyan kita ng ganito. Greed. So kaya ka na-scam. Merong kalakip na kasinungalingan at may kalakip na fake na pangako. At nakinig ka at nadenggoy ka. Hindi po ba saklap? Tapos kasi siya mo yung pera, ang hirap mo nang mahabol. Hindi mo na mahabol. Amen po. Huwag kayong malungkot.
Don't get me wrong, huwag kayong malungkot. Ibabalik ng Panginoon ng doble. Ang ninakaw ng kawa, ibabalik niya. That is the year of Jubilee. Amen po. Yan ang acceptable year of the Lord. That is year of Jubilee. Yung ninakaw sa atin, ibabalik ng Panginoon. Sa ibang araw ko sana i-share yun, pero ngayon ko na na-share sa inyo. That is the year of Jubilee. Restoration. That is the year of restoration. Kung ano yung ninakaw sa akin, binalik ng Panginoon. In-restore ng Panginoon ang aking buhay na higit pa kaysa dati. Amen po. Yun ang impression na nagmumula sa Diyos. At ang impression, pag galing sa Diyos, listen to this. Hindi yan tungkol sa pagluluto ng spaghetti. Hindi yan kung paano sumarap ang yung barbecue. No. Hindi yan tungkol doon. It is greater than that. Hindi yan kontra sa salita ng Diyos. Ang maririnig mo, and it's from God, ay hindi contradiction sa Word of God. Amen po. Hello, nandiyo ba tayo? Hindi niya kanya bibigyan ng leading na hindi ayon sa salita ng Diyos po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya di niya sasabihin na, yung babaeng yan, kaloob ko sa iyo kasi malungkot ka. Hiwalayin mo na, matanda mo ng asawa. Ang matandang kabayo, kailangan niya ang batang damo, sariwan damo. Hindi galing sa Diyos yun. Sabi mo sa katabi mo, bad yun. Hindi galing yan sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen po. At pag hindi ka nakinig sa tatlong ito, okay, amen po. Ito ang pang-apat. Meron kang tatawagin ng attention mo, hindi ka na makakawala. Amen po. Meron kang mararamdamang pain. Amen pa tayo doon? So mahalaga ito na ma-recognize mo ito. Amen po. Kasi pag hindi mo nire-recognize, hindi mo kinikilala, magbubunga ito ng resulta. Yung hindi mo pakikinig at pagpapahalaga sa pangusap ng Panginoon, sa Psalms 119 verse 67, ito po. Pakinggan niyo po ito. Kayo po magbasa. Audiovisual. Ready? Read. Dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako'y parusahan, salita mo'y sinunod. Sabi mo, noon, namumuhay ako ng baluktot. Ngayon, ito, nagkabaluktot ako. Nagtalda ako. Sino sa inyo rito nagtalda? Huwag na kayo mataas ng kamay. Ako na lang. Okay, ako'y nagtalda. Sabi rito, I used to wander off until you disciplined me. But now, I closely follow your word. Sinusunod kong mabuti ang iyong salita. Maminamahal ang Panginoon, hindi mo na kailangan pang maghirap para kay matutong sumunod. Hindi mo na kinakailangan pa yung pain para lang yun sa matigas ang ulo. Sabi mo nga sa katabi mo, ayoko yun, sa matigas ang ulo lang yun. Lakas mo. Ayoko po yun, Lord. Ayoko matigas ang ulo ko. Gusto ko po sumunod sa utos mo. Gusto ko pong yakapin ang kalooban mo sa buhay ko. Amen po. Because God wants to get your attention. So una, malambing. Pagkatapos, malambing pa uli. Pagkatapos, ubod na ng lambing. Ayaw mo pa rin makinig. Ito iyo. Naranasan ko po yun, kaya ko alam. Naranasan ko na ako'y nasaktan. At nung ako'y masaktan, na-realize ko. Ako'y nagpapalalo na. Parang gusto kong tanawin ng Diyos na utang na loob ang aking paglilingkod sa Kanya. Nagkaroon po ako ng sakit noon, ng tendonitis, yung masakit yung paa. Na pag inilapag mo lamang, pakasakit. Walang masakit pa sa tuli. Okay. Ubod na sakit. At pagkatapos, nung magtututbrush ako na nailapag ko lang ang paa kong ganun, naramdaman, hindi naman pabaksak eh. So, sakit. Pagkasabi ko, alright, gusto mo ba akong maglingkod sa iyo, Lord? Naalala ko ba? Ganun na palang nasa isip ko. Pag naglilingkod ako, dapat maging maayos ang lahat. Ako lungkot ako ng kinabukasan ay magpipreach ako. Kaya bago ako nag-preach, nandun pa kami sa Dalisay Theater noon. Bago ako nag-preach, tumayo akong ganyan. Sinabi ko sa congregation, kami pagtatapat sa inyo. Ako'y nagpalalo sa Diyos.
ako'y nakaramdam ng masakit sa katawan ko. At pagkatapos ay para ako'y nanunumbat. Gusto mo pa ba akong maglingkod sa iyo? Alam niyo, ako'y sising-sisi. Tulungan niyo nga ako, ipag-pray niyo ako. Kasi pinag-pray ako ng kongregasyon, tapos kami nagpure. Instantly, nung oras na yon, nakalakad ako ng diretso. Tapos yung aming parking noon, mabato. Nilakad ko ang paa ko doon sa bato. Hindi mo pwedeng ilakad yun doon. Kasi kahit sa pinakamalambot naming kumot, pag napasayad lang, napakasakit. Inilakad ko doon sa batuhan yung paa ko. Mga minamalang Panginoon, pinagtatapot ko sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Mag-repent ka lang sa Panginoon. Magpakababa ka sa Panginoon. Amen po. Diringgin niya ang iyong prayer. Pagagalingin ka niya, si buhay. At totoong siya'y Diyos ng pag-ibig. Kaya pagbaba ko sa hagdan, yung aking saklay, hiniram ko kay Pastor Ricky. Pastor Ricky, eto na yung saklay, hindi ko na yan kailangan. Paano kayo? Bumaba ako sa hagdan. Tapos naglakad ako doon sa parking lot. Tapos umikot-ikot pa ako. Tapos bumalik ako. Tapos nag-preach pa ako. At magbuhat nun, hindi na ako inatake uli. Ako pala nagpapalalo na. Nung maranasan ko yung katagumpayan, nung naranasan ko yung blessing ng Panginoon, nagpapalalo na pala ako, hindi ko na mamalayan. Alam niyo po, ang mayabang o palalo, hindi niya alam. Amen po. Parang ano yun? Parang tanga. O, hindi niya alam na nagpapalalo siya. Amen ba tayo, mga minamalang Panginoon? Sa Psalms 119, okay, verse 71 to 72, sa akin ay nakabuti ang parusang iyon sa iyong dulot. O, ulitin natin. Kayo po magbasa, kasama ko. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Kaya't, meron akong example sa inyo ng dalawang, yung nagkaroon ng pagkakamali. Ito po, wala nang iba kundi si Peter at saka si Judas. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo, no? Si Peter at saka si Judas. Alam niyo, si Peter, nagkasala siya, ang kasalanan niya, itinatuwa niya si Jesus 3 times. So pareho sila na i-deny nila ang Panginoon. Amen po. Pareho sila binitray. Amen. Hindi ko kilala ang taong yan. 3 ulit siyang tinanong, hanggang sa huli, nagmura pa para malamang hindi nga siya Christian. Hindi nga siya mananampalataya ni Jesus. Nagmura pa. Para lang mapatunayan. Tapos, nung sabihin niya yung tumilaw kang manok, bigla siyang napalingon at nakita niya si Jesus nakatingin sa kanya. Napaiyak siya. Si Judas naman, ang kasalanan ni Judas, si Jesus, pinagkanulo niya. At si Jesus, napaputuloy sa krus. At nung mamalayan niyang nagawa niya isang pagkakamali, ito ang kanilang reaction po. Sabi rito sa ating pinag-aaralan ngayon sa salita ng Diyos, godly sorrow leads to repentance. Godly sorrow leads to repentance. Hindi yung iyak-iyak pusa, wala naman luha. Amen po? So yung godly sorrow, naglilid siya, magre-repent ka, at yung repentance na yon galing sa Greek word na metanoia, ibig sabihin, change of mind. Nagbago ka, nag-turn around ka na. Amen po. Pero ang worldly sorrow, yung umiiyak, tingnan kung umiyak yung, ano yung iyak na yun? Iyak ng rebellion, di ba? Nakita niyo na ba yung bata pag kayo merong gusto tapos hindi nasunod? Hello, nandiyo ba kayo? Yung nagpapagulong-gulong pa sa mall dahil ayaw mong ibili. Nakukuha niyo. Di ba? Yung iyak na nagre-rebelde sa kalooban. Dahil meron siyang gusto, tapos hindi nangyari yung gusto niya. Tapos ang iyak niya, iyak na galit. Yung iyak na parang nanlilisik ang mata sa iyo. Ganyan. Nanlilisik ang mata. Alam niyo yun, worldly sorrow. It leads to death. So, nung mangyari ito sa dalawa,
tinatwa ni Peter ng 3 times, pero siya nagrepent. Ngayon, itong si Judas naman, binitray niya si Jesus, naipako sa krus, na-realize niya, mali yun. Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng, na-despair siya, na-despaired, at saka nagkaroon siya ng hopelessness sa kanyang heart. He committed suicide. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako magpapakamatay. Di ba? I won't do that. God is pro-life. Mahal niya tayo. Binili niya tayo sa malaking halaga. Hindi tayo para tayo bawian lang ng buhay. Amen po. Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 7:10, tinan niyo. Ito, basahin niyo po ito. Please read. For God used sorrow in our lives to help us turn away from sin and seek salvation. Okay? We will never regret that kind of sorrow, but sorrow without repentance is the kind that leads to, ito nagre-resulta sa death. Amen po. Nakusundan niyo pa ba siya? Sabi ko po. Kung niyayaya ka na ng katabi mo na umuwi, ayaw mo siya umuwi mag-isa. Nag-enjoy ba kayo? Salita ng Diyos? Umuwi ka! Amen po. O sige, kung talagang napapagod na kayo at ayaw niyo na ang magandang salita ng Diyos, at talikuran niyo si Lord. Pero hindi pa ako natatapos, meron pa akong sasabihin sa inyo na napakahalaga. At kaunti na lamang ito. At ito'y pinaghandaang mabuti para sa kapakinabangan po nating lahat. Amen po. Ako rin mismo na merong akong kapakinabangan sa ipinipreach ko po sa inyo. For God can use sorrow in our lives to help us turn away from sin. Sa Tagalog po yun. Okay. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng kasanlibutan, ano yun? Mahantong sa kamatayan. Mag-iingat tayo doon sa ating nararamdaman. Mag-iingat tayo doon sa emosyon natin na hindi mapigilan po. Amen po. And this is the importance of hearing God's voice. Number 1, pinoprotektahan natin tayo sa fatal mistakes ng ating buhay. Alam niyo, sabi rito sa Job 33:17, tinan niyo po. Nagsalita ang Diyos, sabay-sabay po. Nagsalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa isa pa, pagmamagaling. Na hindi nais ng Diyos na sila'y mapahamak mula sa kamatayan, sila'y kanyang gustong iligtas. God speaks to make them stop their sinning and to save them from becoming proud. Amen po. Proud people reject God's word. God resists the proud, He gives grace to the humble. He will not let them be destroyed, He saves them from death itself. By nature, ang tao ay self-destructive. Naniniwala ba kayo doon? Hello, nandiyan ba kayo? Ang nakalagay sa sigarilyo, nung araw, yung mga physician daw determines that cigarette smoking causes cancer. Ngayon, hindi na. Cigarette smoking causes cancer. Okay, hindi ko po kayo pinatatamaan, kayo na mga nagsisigarilyo, dahil dati na ako 2 kaha isang araw ang kinukonsumo ko. Amen po. At dahil doon, ay tinulungan ako ng Panginoon na ma-share ko ito doon sa mga hindi makalaya sa pagsisigarilyo, yung may addiction sa nicotine. Mga minamahal ng Panginoon, gusto ng Panginoon tayo ay palayain doon sa ating weapon of self-destruction. Destructive ang mga tao. Umiinom ito ng mga bagay para lamang siya ay sumigla. Iinom siya ng cobra. Natutuklaw tuloy. Akala nila lumalakas siya doon. Pero kumiinom siya ng mga cobra, pero hanggang sa ma-addict siya doon, hindi na siya nakakaramdam ng gutom, hindi na siya makatulog, para ng zombie. Ngayon niyo po, mga minamahal ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, tulungan tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos yung magbigay sa atin ng kalakasan. Amen po. Ang salita ng Diyos ang magdudulot sa atin na mabuksan tayo sa katotohanan. The truth, knowing the truth, will set us free. Nagigets niyo ba ako doon, mga minamahal ng Panginoon? So ito ang secret. Ito mo.
ito, nilalayo tayo sa fatal mistake. Ang pangalawa, this bring us to number 2, ito ang secret ng productive life. Para ang buhay mo ay maging productive. So Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Mapalad ang taong dinaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa anumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay-bulay sa gabi at araw. Ang katulad niya, isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At, sabay-sabay, anumang gawin, nakatiyak ng tagumpay. Napakarami na nagtagumpay. Amen po. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Kaya, buwatong ako ay naging dependent sa salita ng Diyos, doon ko na napatunayan at marami rin akong pinag-pray na sila, na-experience nila yung katugunan ng Diyos sa kanilang desire, sa kanilang puso. So ito po, hindi lahat ng hardship ay punishment. Ang iba dito sa hardship na binibigay ng Diyos sa atin ay prevention, hindi punishment. Inilalayo tayo sa kapahamakan. Dito sa lupa, hindi ang goal ng Panginoon sa atin ay comfort. Ang goal niya rito sa atin ay character, hindi comfort. Gusto niya ma-develop sa atin ang godly character, mga minamahal ng Panginoon. Amen po? Kaya, ang nais ng Panginoon, i-redirect ikaw ang direction mo, mai-correct ang iyong paglakad sa buhay, mag-humble down ka, at may protect ka ng salita ng Diyos sa kapahamakan. Amen po. At ang Panginoon nag-aanyaya sa atin, Matthew 11, verse 28 to 29. Huwag tayong lumayo. Pag tayo nagkaroon ng hardship, huwag tayong lumayo sa church o magtampo sa Diyos. Sa halip, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na napapagalit na bibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo yung pamatok? Yun ang ginagamit sa work ng mga kalabaw o yung mga toro. Nakapamatok. So, ibig sabihin nun, yun ang kanyang aral. Yun ang kanyang leksyon sa buhay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yung pamatok ay dalawa yun. Laging may partner yung baka. So, yung isa nakasuot sa iyo, yung isa nakasuot kay Jesus. Tapos pag ikaw ay napapabilis ng lakad, sasabihin ni Jesus, dahan-dahan ka. Okay, gagayad ka niya. Pagka ka na may dahan-dahan, bilis-bilisan mo, nahuhuli ka, kulelat ka na. So, ginagayad ka ng Panginoon. Yung pamatok na nakasuot sa iyo, yun din na nakasuot sa kanya, ang tawag doon, do not be unequally yoked with the unbeliever. Yun, ang unequally yoked. Kaya, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagalit na bibigatan sa inyong pasanin, kayo pagpapahingahin ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano matututunan natin kay Jesus? Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen po. Yan ang nais ng Panginoon. At finally, okay, ito po sa Hebrews 3 verse 15, well, it is said, today. Kaya sabi niya, today. Naganap ito into your hearing today. If you will hear His voice, listen to this. But you have a choice. Kung gusto mong i-harden ang puso mo, hindi, kayo po ang masusunod dahil ang Diyos ay respecter ng ating free will. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. At simulan natin ang pagpapakumbabang ito sa pamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Tagapagligtas at hari ng ating buhay. Sambitin nyo ang panalangin ito ng buong puso, not paroting, hindi yung parang loro lang na ginagaya, kundi ituring ninyo na parang ito'y prayer po ninyo. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin na walang kapantay. Sinugo niyo po ang iyong bugtong na anak
Siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo para sa akin, upang sa aking pananalig sa Kanya ay makamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas at aking Hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, nung tanggapin po ninyo yun, ang Panginoon Kristo, tinanggap nyo ngayong araw na ito, nag-humble down kayo kay Lord, ang Holy Spirit ibinalik sa atin. Now, teaching begins and reminding begins. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang espiritual na ito at kalakip noon ay mga pagpapala na pangangailangan ninyo dito sa lupa habang nabubuhay. And now with the Lord God, bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.